Tumawa si Jiang Yi at sinabi ng madilim, mani o hindi, malalaman mo sa sandaling matapos akong magsalita. Ang bawat tao'y may talino upang hatulan para sa kanilang sarili, ngunit tila medyo kinakabahan ka ngayon. Natatakot ka bang ilantad kita? Ang iba ay kalahati din ng pagdududa sa kanilang mga puso, ngunit hindi ito napigilan sa kanila na patuloy na makinig. Ang mga miyembro ng investigation team ay napanood din si Jiang Yi ng masidi dahil ang labanan na ito ay nagkakahalaga sa kanila ng kanilang kapitan na si Bayang Wu. Kung maaari nilang linawin ang buong pag-iibigan, mas madaling mag-ulat muli. Sa utos ng distrito, malakas na nagsalita si Jiang Yi. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa Frost Essence. Ang Frost Essence ay maaaring makatulong sa paggising o pagbutihin ng mga kakayahan, ngunit itinatago nito ang isang malaking pagsasabuatan na kapag ang sinumang gumamit ng Frost Essence ay namatay, ang kanilang mga kakayahan ay mahihigop ni Yuang Kamiya. Kaya, si Yuang Kamiya, upang mapahusay ang kanyang sariling mga kakayahan, ay hindi nagmamalasakit sa buhay o pagkamatay ng set ng Snow Worship. Wala siyang pagsisikap na lumikha ng kaguluhan na may layunin na hayaan ang mas maraming tao na mamatay. Bukod dito, ang mga patay ay maaaring maging isang braso ng zombie, isang ganap na masunerang undead na hukbo na ang kanyang tunay na card ng trompeta. Ang mga ordinaryong tagasunod ay ang pasanin lamang sa kanya. Ang layunin niya ay piliin ang mga potensyal na tao na tulungan silang magising at hayaan silang mamatay upang makuha niya ang kanilang mga kakayahan para sa kanyang sarili. Ang katalinuhan na ito ay masyadong nakakagulat, at nahihirapan ang lahat na maniwala sa sakit. Itinuro ni Janishan si Jiang Yi at sinumpa. Ito ay kumpletong kalokohan. Kung mayroon talaga tayong mga kakayahan, bakit tayo pinigilan ng iyong mga pangunahing kapangyarihan sa nakaraan? Wala kang malaking katibayan, hulaan lamang, at inaatake mo ako batay sa kanila. Sa palagay ko ikaw ang tunay na mastermind. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang iyong koponan ay hindi nakaranas ng anumang pagkalugi. Ikaw ang pinakakahinahinala. Kalmado na sinabi ni Jiang Yi, sa likod ng iyong katedral mayroong isang gusali na may isang malaking bloodsini. Iyon ang ginagamit mo upang lumikha ng hukbo ng zombie. Kung wala kang itago doon, hinayaan mong pumunta ang lahat at makita. Paghukay lamang ng bloodvine at ang lahat ay magiging malinaw pagkatapos. Iminungkahi ito ni Jiang Yi. Ang lahat ay tumanggo sa pagsang-ayon sa papalapit. Siya ay lumubog sa puso at berde ang kanyang mga ngipin. Sinabi niya, paano kung wala kang nahanap, kung gayon hindi ako masaksak sa iyo ng walang kadahilanan. Hinalat ni Jiang Yi ang kanyang mga kamay at sinabi, kung talagang napatunayan na ikaw ay walang kasalanan, maaari kang sumunod sa akin anumang oras. Galit na si Cheng Shenwas, ngunit wala siyang paraan upang makitungo kay Jiang Yi habang ang lahat ng naruroon ay nagsimulang suportahan ang mungkahi ni Jiang Yi. Sa oras na ito, si Han Chong ay sumigaw mula sa likuran, mayroon kaming isang snow workship. Sekta wala nang matakot, suriin natin ito. Kung lumiliko na hindi tulad ng sinabi mo, ako ang unang punatin ka. Noon lang, nag-ambala si Jinxing kay Han Chong, bulong, hindi namin hayaang suriin sila. Talagang hindi namin hayaang mapalapit sila sa bloodsini. Ay nagulat sa pamamagitan nito. Sa katunayan, maaari bang magkaroon ng ilang pagsasabuatan? Tinitigan niya ng mabuti si Jiang Yi at sinabi, ang bloodvine ay ang pundasyon ng kaligtasan ng sekta ng Snow Worship. Paano kung gumagamit siya ng inspeksyon ng bloodvine bilang isang pretext upang subukang sakupin ito? Biglang natanto at sinumpa ni Han Chang. Jiang Yi, ikaw ay kasuklam-suklam na matandang lalaki, halos nahulog ako para sa iyong trick. Dahil ikaw ang unang gumawa ng isang paglipat, lalaban ka namin hanggang sa wakas, nakikita na ang mga emosyon ng lahat ay hindi pinapansin. Cheng Xian shouted sa kanyang mga pari. Lahat ay sumalakay ng magkasama. Ipaalam sa kanila na ang sekta ng aming Snow Worship ay hindi dapat maging trifled. Isang dosenang mga pari ang agad na sumigaw at sinisingil kay Jiang Yi. Si Jiang Yi ay sumigaw, halika, kayong lahat, ang walang halaga na isda at hipon ng sekta ng Snow Worship. Hindi niya siniseryoso ang mga taong ito. Bigla, tinakpan ni Jiang Yi ang kanyang kanang mata at sinabi kay Lin Yu at ang iba pa, isave ang iyong enerhiya. Maaari ko itong hawakan mag-isa. Habang ibinaba niya ang kanyang kanang kamay, isang asul na ilaw na flickered sa kanyang kanang pupil sa isang puwang sa harap niya, kung saan siya ay tumitig agad na nag-ulong at isang hindi nakikita,
malakas na puwersa ay nagsimulang lumuha sa mga katawan ng mga pari mula sa lahat ng mga anggulo ng 3-dimensional na puwang. Sa loob lamang ng 2 segundo, maraming mga pari sa unahan ay agad na napunit, na nagiging isang madugong ambon. Si Han Shan, na karaniwang ang bravest, ay agad na hamina sa tuhod at halos bumagsak si Bailey Changing John. Ito ay isang pamamaraan ng pupil. Ang Xiaoholian at iba pa ay nababagabag lamang pagkatapos ay napagtanto kung gaano katawa-tawa na ito ay naging mga kaaway kay Jiang Yi. Ang paniwala na siya ay umaatake lamang mula sa isang distansya at nag-iimbak ng mga bagay na hindi maganda sa malapit na labanan ay hindi totoo. Noon lang, biglang itinuro ni Chunlei ang malayo at sumigaw ng boss na si Zingay ay nagsisikap na makatakas. Naghahanap ng mabuti, si Cheng Tian ay talagang nasamsam ang sandali habang ang kanyang mga pari ay sinisingil upang makahanap ng isang pagkakataon upang lumiko at tumakbo. Sa kanyang mga kakayahan sa telekinetic, maaaring mabilis na lumipad ang kanyang katawan. Sinabi ni Jiang Yi sa iba, dapat na sinusubukan ni Jinyan na bumalik at ipaalam kay Yuan Kamiya. Dapat nating salakayin si Yuan Kamiya bago siya makarating doon. Kung hindi man, sa sandaling siya ay handa na, lahat tayo ay nasa panganib. Ang Bailey Changting ay kalahati pa rin ang nag-aalinlangan, at sinabi, ito ang iyong mga lokal na hindi pagkakaunawaan. Sa palagay mo ba ay madali akong maniniwala sa iyo? Tumalikod si Jiang Yi at kinuha ang sasakyan ng niebe, na sinasabi, tiwala sa akin, hindi ka magdurusa ng anumang pagkalugi, totoo o hindi totoo. Malalaman mo sa sandaling makita mo para sa iyong sarili ikaw ay lahat ng mga elite ng River South Domain. Tiyak na hindi ka maloko ng ilang mga salita. Matapos sabihin ito, si Jiang Yi at ilang iba pa ay sumakay sa sasakyan. Nag-atubiling sandali si Bailey Changting, na iniisip na namatay si Kapitan Bayangwo sa Heavenly City, at dapat mayroong paliwanag para dito, o kung hindi, mahirap na mag-ulat pabalik sa distrito. Pagkatapos ay inutusan niya na sundan sila. Si Xiaoholian, kasama sina Cheng Tian at Wei Denghai ay mayroon ding katulad na mga saloobin. Ang zombie horde ay nagdulot sa kanila ng labis na pagkalugi, hindi nila ito mapapabayaan. Sa gayon ang lahat ay sumunod. Pinunit ni Jiang Yi ang sekta ng Snow Worship. Sa sandaling ito, si Yuan Kamiya ay nagdarasal sa simbahan tulad ng dati. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata bilang isang napakalakas na kakayahan na pumasok sa kanyang katawan, matapos itong maramdaman. Si Yuan Kamiya ay masaya sa loob. Ito ay talagang kakayahan sa Bayangwas, extinction. Ito ay isang malakas na puwersa na hindi ko pa naranasan dati. Ngunit sa susunod na sandali, sumimangot siya, nag-iisip, paano siya mamamatay sa buong Heavenly City. Sino ang maaaring pumatay sa kanya? Kinakatawan din niya ang River South Domain, at kung ang kanyang kamatayan ay iginuhit ang atensyon ng River South Domain, hindi maiwasang si CCT ay hindi maiiwasang mapahamak. Nabigo ng Yuan Kamiya na ang sitwasyon ay medyo wala ng kontrol. Noon lamang, ang isang figure ay mabilis na lumipad patungo sa sekta ng Snow Worship, si Camp Jing Yishan, na kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan, sa wakas ay ibinalik ito sa sekta ng Snow Worship, bagaman si Jiang Yi strike ay hindi tumama sa isang mahalagang punto, ito ay tinusok sa pamamagitan ng kanyang chest. Zinyi, at kailangang bumalik upang ipaalam kay Yuan Kamiya at ihanda niya ng maaga ang mga countermeasures. Patuloy niyang sinasabi sa kanyang sarili, hindi mahalaga kung mamatay ako. Si Yuan Kamiya ay dapat mabuhay. Dumating si Shinishan sa harap ng simbahan. Ang mga mutant sa bantay ay nagulat sa kanyang mga pinsala at malapit ng tulungan siya, ngunit natakot sa pamamagitan ng kanyang mabangis na sulyak, na parang sinasabi mo, ang mga nakakainis na ants na ito ay nawala sa aking paraan. Binuksan ni Cheng Shenposh ang mga pintuan ng simbahan. Naramdaman din ni Yuan Kamiya na ang isang bagay ay hindi maganda at lumingon ng husto, lamang upang mahanap si Jin Zin na nasugatan, na nakikita ang kanyang minamahal na Shin Ishan na nagpakawala ng isang malaking paghinga at pagbagsak sa lupa. Kung ito ay para sa kanyang pagpapasya, maaaring namatay siya sa daan. Mabilis na niyakap siya ni Yuan Kamiya at sinubukan na pagalingin siya ng kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, nang magising si Cheng Tian, ginambala niya ang kanyang lingguhang sinasabi, ang aking mga pinsala ay masyadong malubha. Sinusubukang isave ako ay gastos sa iyo ng sobrang lakas.
Huwag sayangin ang iyong mga kakayahan sa akin. Malapit na ang panganib, at ang lahat tungkol sa amin ay nakalantad. Papatayin ka nila. Dapat kang mabuhay para sa aming mga mithiin. Gamit nito, namatay si Cheng Tian sa Yuang Kami Arms. Upang mamatay sa mga bisig ng kanyang minamahal ay maaaring hindi pinagsisisihan para kay Cheng Tian, ngunit sa halip ay isang anyo ng kaligayahan para kay Yuang Kami. Ang kanyang kamatayan ay hindi walang halaga, kahit papaano ang kanyang mga kakayahan sa telekinetic ay bumalik sa kanya. Di nagtagal, dumating si Jiang Yi at ang kanyang grupo sa harap ng gusali na pabahay ng Bloodvine. Alam nila na si Yuang Kami ay nagbabantay na ngayon, at si Jiang Yi ay walang balak na pag-atake ng walang tigil. Pagkatapos ng lahat, wala siyang ideya kung gaano karaming mga kakayahan ang nagmamay-ari ni Yuang Kami o kung gaano siya katindi, at hindi na makatutuhanan ang ambush. Sa pagtingin sa isang bahagyang nakapangangilabot na gusali, sinabi ni Jiang Yi sa lahat, "Sumama sa akin. Patunayan ko ito sa iyo." Ang katotohanan ay, sa loob dito, tulad ng pagpasok nila, pinigilan siya ng mga gwardya ng immune, na sinasabi, ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng set ng snow worship, hindi ka maaaring makapasok ng walang pahintulot. Ngunit bago pa man siya makatapos, biglang lumitaw si Kang Seng sa harap niya, hinawakan ang kanyang leeg at sinampal siya sa lupa sa susunod na segundo, sumigaw din, "Sapat na ng iyong kalokohan." Pagkaraan nito, dumiretso si Jiang Yi at ang kanyang grupo. Talagang nakita nila ang loob ng gusali bago, ngunit sa oras na ito ay araw na ito, kaya lumitaw ang eksena kahit na mas malinaw at mas nakakagulat. Hindi mapigilan ng Xiaoholian na magtanong kung saan ang katibayan na pinag-uusapan mo ang mga bagay na nakabitin sa mga ubas na lihim nilang inalis para sa pananaliksik. Ngunit bukod sa paghahanap ng mga katawan na pilit ng mga nutrisyon, wala silang natuklasan na iba pa. Tumalikod si Jiang Yi at sinabi, ang lahat dito ay lihim na nagsaliksik sa mga bagay na ito, di ba? Nangangahulugan ito na ang mga gwardya dito ay hindi mahigpit tulad ng naisip namin, halos kung pinapayagan nila kaming mag-imbestiga. Kung mayroon talagang ilang mga pangunahing lihim, ang kanilang mga gwardya ay hindi magiging lax. Di nagtagal ay nakarating sila sa harap ng pangunahing katawan ng Bloodvine. Sinabi ni Jiang Yi, walang malasakit, mula sa nakikita natin, ang mga zombie ay nais na manirahan sa madilim, mapahamak na lugar sa ilalim ng lupa, malamang na nauugnay sa virus na kumokontrol sa mga zombie. Ngayon marahil ay walang lugar sa Heavenly City na mas naaangkop sa kapaligiran na ito kaysa dito, tanging ang lugar na ito ang nagsasabi nito. Itinuro ni Jiang Yi ang base ng Bloodvine na nagsasabing ang kapaligiran sa ilalim dito ay dapat na perpektong angkop para umunlad ang virus. Naririnig ito, ang Bailey Changing ay nakasimangot, humakbang pasulong at sinuntok ang lupa ng isang mapurol na tinek. Ang lupa ay agad na kumalas, na nagpapadala ng malalaking chunks ng konkreto at dumi na lumilipad, na ginagawang pabalik ang lahat habang ang alikabok ay naayos, lahat ay nagmamadali pasulong. Ang susunod na eksena ay iniwan ang lahat na dumbfounded. Ang hindi mabilang na mga zombie ay makapal na konektado sa mga ugat ng Bloodvine tulad ng mga mani na nagbubunga, at ang mga prutas na iyon ay talagang mga katawan, kabilang ang mga nakabaluti na zombie at maraming mga zombie kings, na ang ilan ay nakumpleto na ang kanilang pagbabagong anyo, sinumpa ni Xiaoholian ang M-Snow Worship Set. Ito ay lumiliko, ang lahat ng ito ay siya ay galit na. Galit, hindi lamang sa kanya. Lahat ng tao doon ay napuno ng galit. Sigaw ni Bailey Changing, tila kami ay nilalaro tulad ng mga tanga sa set ng Snow Worship, at gastos nito ang aming Kapitan B at ang kanyang buhay mula nang maglakas loob silang simulan ito. Huwag mo kaming sisihin sa pagtatapos nito. Agad na inutusan ni Bailey Changing na patayin ang bawat isa sa mga taong Snow Worship Sects. Ang isang chilling na hangarin ay nagsimulang sumisid sa hangin, at ang galit na galit ni Tim ay umabot sa rurok nito. Ang bawat mukha ay ulap ng galit. Ang pagkamatay ni Bayangwo ay isang malaking pag-atake sa kanila, at ngayon na natuklasan nila ang mga taong pumatay sa kanilang kapitan ay nasa tabi nila, hindi nila mapigilan ang pakiramdam na niloko. Ito mismo ang nais makita ni Jiang Yi. Ngayon ang lahat ng tatlong pangunahing kapangyarihan at ang investigation TIHM ay nakita ang set ng Snow Worship bilang isang karaniwang kaaway. Kahit na si Yuang Kami ay sumisipsip ng napakaraming mga kakayahan, ang kanyang lakas ay hindi mabilang, ngunit hindi siya maaaring maging sapat na malakas upang mapaglabanan ang pinagsamang puwersa ng lahat na naruroon.
Kung mayroon talaga siyang ganoong uri ng kapangyarihan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mukha ng River South Domain. Gayunpaman, ang pagkamatay ni Bayang Wu ay isang bagay na hindi inaasahan ni Jiang Yi kung gaano kalakas ang Yuan Kamiya pagkatapos sumipsip ng antas ng extinction ng Epsilon. Wala ring ideya si Jiang Yi sa sandaling ito.